rider! So, ito na kami sa Sigsag Park dito sa Timonan, Quezon. Yun. Bali, yung nakikita nyo, yan yung patron nila dito. Kasi yan, sila. Bali, mag-i-start kami, akit na kami sa Mount Pinagbanderahan. Sabi ni Kuya, almost, pag mabagal daw, depende sa pacing. Pag mabagal, 1 hour, pero pag mabilis daw, 30 to 45 minutes daw tayo. Yan. Bali, sila Sir Jerome may iwan daw dito kasi si ma'am medyo may health problem kaya kami na lang yung aakyat. So wala namang bayad yung dito, entrance. Bali ang pinakabayad lang yung sa tour guide nyo. 300 ang tour guide per 5 person. Pag sumobra kayo doon, kukuha na ulit kayo ng isang tour guide na 300 pesos ulit. Anim kami, sumobra na isa, tingnan natin kung pero siguro i-consider na rin. Consider na rin siguro nila ko yung kasi anim lang naman kami. Go, go, go. Yes, sir. Doon na kaya? Sige po. Sir. Yan. Yung patron nila dito, si Nuestra Señora de los Angeles. May mauna ka. Mamaya pupuntahan natin yan, yung pinasimbahan nila. Mauna kasi walang kasama. Bantayan sila. Ito, kasama sila. Bisa mo na. Wala po. Alam niyo ba ano pa nako sa Tibon ng Preso? Yan. Halika na, matang lapid. Kaya po. Laban. Harap na. Kaso umano pa, bata pa dyan. Tara. Ano, kaya niyo pa? Napakayabang naman Sino? talaga ni Popoy. Yung ano na. Ayan. So, ano name niya? Alan po. Yes, Sir Alan. Yes, Sir Alan yung tour guide namin. Saka si Alex. Sir Alex. AA pala yung viewer namin. Tour guide. Dapat pala nag... Woo! Yes. Tubig. Okay. Ay. Ayoko na. Diba? Sir, bakit nga pala tinawag na ito? Mount Pinagbanderahan. Siya po kasi ay ginawa po ay 1939 ng American. Nagtayo po siya ng bandera. Tapos ay inanood din po siya ng Hapon ng 1946. Tinayuan din po siya ng bandera. Dati po kasi tatlong bandera po yung nakalagay dyan. Ngayon po ay sulong na lang po yung atin. Yeah, syempre. Bali tatlong bandera po. Bandera ng Amerikano, Kanya sa po. Hapon, tapos yung huling-huling Pilipino. Okay. Kaya po yun po ay yung ibabaw naman ay pinagtayuan po nila. Kasi overlooking po talaga kita nila kahit kung ano po yung mga parating na Kalaban. Okay. maging papawid man po at di kita po nila. Nice. Thank you po, Kuya Alex. Alex, no? Alam po. Kuya Alan pala. Sorry. Thank you, Kuya Alan, sa info. Ano nangyari dyan?
Ano nangyari dyan? Saan? Puta. Ba't kayo sumigaw? Daan, papuntang Monte. Nakita namin kasi yung daan pa Monte. Wala. Sa amin apat wala nagganyan. Lobo. Napakayabang naman. Ante, anong masasabi mo? Ay, bakit sumuko na kayo? Sadali. Nag-enjoy kami papa. Napak. Grabe ka, Alan. Ayan. Ito nga lang, oh. 20% na lang, May. Picture isa-isaan pa. Wala, bakit bakit ito natanggal? Ayun. Ayun. Yun, oh. Yung parang binubuhat mo, pero hindi. Tama na nga yun. Ayan, May. Ayan, oh, yung malaking yan. Ayan na naman, no? Bakit yung ano pa? Ayan, yung ano, pwede mag-wish. Opo, magpapapicture ka. Ano kailangan na gawin na ritual? Hello mga ka-riders! So, nandito na tayo ngayon sa gitna ng bundok ng Mount Pinagbanderahan. Yun. So, dito sa gitna ng bundok, may makikita kayong puno na tinatawag nila na Tangisang Bayawak. Ayan. So, kung makikita nyo yung mga kasama namin doon, ang sabi dito, paniniwala daw ng mga taga rito na kapag ka bumulong ka doon sa puno na yon is magkakatotoo kung ano yung hinihiling mo. So, ayun. So, wala namang masamang hindi ka maniwala, di ba? So, tinawag siya, kuya, ano nga ulit yung sorry, dito kang Tangisang bayawak po. Ba't nga ulit siya tinawag na Tangisang Bayawak? Nag-live po yan sa mata ng bayawak at hindi rin po nakakit ng bayawak. Madalas po ang balat niya, tapos kung mapapansin nyo, iba po na kakaibang puno po yan dito. Pero kung mayroon po silang nakakita na ganyang puno sa ibang mga pasyalan, ay dito po, yun po yung isa na talagang kakaiba ang pinakakagulo. Ganda nga, eh. Naglagay ka? Ano sinulat mo? Wait. Coins? Ala, sulat mo. Tanggal na yung Bali, ilang ano na tayo, meters na lang tayo. Nasa 600. 600 na lang? Hindi po, 600 na po yung ating nalalatan. Hindi ko Bali, meron pa po tayong ano ay. 400. Oo. Ay, 400 pa. Ang kaya. Yung kuya yung may hawakan, ilang meters yan? Siya po ay Nasa range ng ano? siya po kasi ay nasa unahan lang po ng 1.5. Ah, Bali, pagdating po natin ng 1 kilometer, mag-i-start na po ulit tayo ng unti-unti na akyat. Hanggang dumating po tayo sa 800,
hanggang Ako, kuya, 1.5. Pagdating pa natin ng 1.5, start na po tayo ng puro pack. Okay. Wala na pong lusong nun, puro pack. Galing ni kuya. Kaya kailangan po ay Papanorama si kuya. puro ano. Gusto ko yung mga ganyan pa. Opo, kagaya po nito. Ito pong amin pong mga kahit malalaki. Bukod po dito. Meron po tayong red lawaan, white lawaan, kablang kilo. Yan po ay pwede rin po sa picture. Kaso nga lang po ginagamit po namin dyan ay panorama. Ayun nga si Para kuya. naman po makuha yung pinakamataas. Galing. Ito nga po yung dating daan. Kasi bumuho. Tapos yun po ngayon, hindi na po sa pwedeng papasok ang gawa ng nagkakarakam po yung pagpasok mismo. Ano mang gusto pwede siyang Bumigay. delikado. Kaya po hindi po natin nakapasukan. Ang tawag dito ay... Cueva Santa. Santa. Cueva Santa kasi may 3 madring pinatay daw dyan ng mga hapon. Diyan dinala. May sabi na may matatanda mo. Cueva Santa. Hello mga ka-riders! So, nandito na kami sa taas ng pinakataas ng pinagbanderahan. At hindi ko alam bakit ko pinuntahan to. Saka bakit ako naniwala kay Paul. Kasi sabi niya, 45 minutes lang aakyatin. Pero 3 hours na kami. Pagdating dito. Pero, totoo naman na sobrang worth it yung pagpunta dito kasi sobrang ganda naman talaga ng view. Ayun. Pero hindi siya advisable para sa mga hindi mahilig mag-hike. Hindi rin siya advisable para sa mga hindi fit, hirap, at saka may mga hindi physical fit katulad ko. Diba? Alam niyo sa lahat ng nanonood ng vlog namin, alam niyo na hindi ko talaga bet ang maglakad at saka umakyat. Pero sobra. Parang sa lahat ng pinuntahan namin, ito yung pinaka hirap na hirap ako. Imagine mo, almost 2 hours, more than 2 hours kami umakyat dito. Pa 3 hours na. Diba? Tapos paano pagbaba pa namin? Though mas mabilis na lang daw pababa, kaya lang kasi maulan, so medyo maputik, madulas yung daan, so may hirapan kami. Ayun. Guys, hindi ko alam ba't ako nagpabudol sa asawa ko. Ba't ako pumunta dito. Ako yung pinaka-last na dumating dito kasi sobrang nag-short breathing na ako kanina. Talagang hirap na hirap na ako huminga. Ayun. Hi guys, so picture lang kami. See you later. Ay. So anong masasabi mo sa natin? Sa pag-akyat natin dito ngayon? Pag iyan hindi mo itinigil, ihahampas ko sa mukha mo yan. Kumusta ang sinabi ni Paulo na 30 to 45 minutes na pag-akyat? Ito na kami sa taas ng pinagbanderahan. Ayun, sarap na sarap. Anong masasabi mo, Ate Jones? Ang alam ko, riders tayo. Hindi tayo hikers. Ikaw, Durengoy, Napakasarap ng experience kasi first time kong gawin to eh. Kaya gustong gusto ko siya. 8 months na naman kaming titigil. worth it naman. Order talaga kasi napakaganda ng view ko. Oh, parang wala saan. Ayan o. Nauna, natatakpan na ng bulak. Umulan. Ikaw, Mine, happy? Happy. Na, siya lang happy? Sobrang saya? Siyempre, Ikaw, ante? Wala. Kayang-kaya, panis na panis. mga riders, huwag po kayo maniniwala kay Master. Ang sabi, ilang minutes? 40 minutes. Pero, nakailang oras tayo? 3 hours. 3 hours na pambubuisit. Ang inalabo, sobrang labo. Sarap lagi. Hello mga ka-riders! Hello! So, ayan. Basa kami. Pero sulit naman yung akit namin kahit pagod. Kasi kahit maano yung fog makapal, pero lumilitaw naman yung pakunti-kunti yung view. Malas lang kasi siguro kami dahil lumulan, pero okay naman. Worth it naman. Happy siya.
Happy ka? Siyempre. Kaya, So ayun, yun nga, medyo minalis na kami kasi maulan dito sa taas. Siguro mas ma-appreciate niyo yung lugar kapag hindi umuulan at saka hindi ma-fog. Sayang, pero maganda talaga. Sayang lang. Ayun, guys. Oh, gutom na kami kasi more than 3 hours. 3 hours namin to inakyat. So, see you sa punta kay Pauls. Pero baka pagbaba namin kumain muna kami bago kami. Okay, mga riders. see you. Bye-bye. Bakit? Mataba ba? Power base.